Isang mapagpalang araw o gabi sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Geneva, tubong Sikihor, at magbabahagi rin ako ng kwento na ikwinento sa akin ng aking mama Muray. Tungkol po ito sa naging karanasan niya noong 14 anyos pa lamang po ito. Nag-aral po noon sa high school si Mamang. May kalayuan po yung kanyang eskwelahan ngunit hindi yun naging problema sa kanya. Gayong marami rin naman siyang kasabayang kamag-aral kapag pauwi ito ng hapon. Meron siyang mga kaklase na kababaryo rin po nito at may ilan ding umuuwi pa sa kabilang baryo nila. Dahil doon ay hindi nga nababahala ang kanyang mga magulang kahit pa na minsan ay madilim na rin siya kung nakakauwi dahil naglalakad lamang sila mula sa paaralan. Isa nga sa mga nakasabay noon ni Mamang ang dati niyang kaklase na tawagin po nating Feli. Nakatira po ito sa pinakadulong baryo ng kanilang lugar. Kaya't pinakamalayo yung kanyang lokasyon. Sa lahat sa kanila ay ito kumbaga yung pinakahuling nakakauwi sa kanilang bahay. Isang pagkakataon nga raw noon, medyo madilim nga yung paligid ngunit hindi pa rin nakakarating sina Mamang sa kanilang baryo. Dahil doon, naisip niya si Feli, gayong malayo nga yung baryong uuwian nito, kaya't aabutin talaga ito ng gabi sa daan. Nilapitan niya ito noon at tinanong kung okay lang ba ito na gagabihin na nga siya sa kanyang daan ng walang kasama. Napangisi lamang daw ito at tinugunan si Mamang na okay lang naman yon gayong hindi naman daw siya takot. May ibinulong pa nga raw siya na may sumusundo sa kanya ngunit hindi klarong narinig ni Mamang. Kaya't kinumpirma niya nga ito kay Feli. Tinanong nga niya ito ulit kung meron ba talagang sumusundo sa kanya. Pero napailing na lang daw ito. Pansin daw ni Mamang na tila nag-iba yung ekspresyon sa kanyang mukha. Nang itanong na nga niya iyon at bahagya rin itong nataranta at medyo nautal pang tumugon. Parang nadulas lang din daw kasi ito nang sabihin niyang merong sumusundo sa kanya. Ayon pa nga raw dito, mag-isa lamang siyang naglalakad pauwi sa kanilang baryo. Ngunit hindi naman daw siya takot, gayong sanay na rin daw siya doon. Dagdag pa nito, ay wala naman daw siyang dapat ikatakot kahit wala siyang nakakasama patungo sa kanilang baryo. Napatango na lang si Mamang noon at pinagsabihan nga niya ito na mag-ingat. Hindi naman daw ito umimik. Kaya't lumayo-layo na nga si Mamang rito at nagpunta na sa iba pa nilang kasama. Nang mga sumunod na araw at linggo ay wala pa ring pinagbago yung ganong sitwasyon nila. Umuuwi pa rin sila ng medyo madilim na yung paligid. Lalo at nagiging abala na rin sila sa kung ano-anong mga proyekto sa eskwelahan. Dahil doon ay nakaramdam ng pagkabahala si Mamang para kay Feli. Dahil mag-isa lamang itong umuwi sa kanilang bahay, lalo at ito nga yung pinakamalayo sa kanila. Hanggang isang pagkakataon nga noon, may kadiliman na nang makalis na Mamang sa kanilang paaralan. Ang tanging mga kasama raw niya noon ay ang kanyang mga kababaryo. Nauna na raw kasi yung iba pa nilang kasamahan at maging si Feli, gayong wala namang inaasikaso ang mga ito roon. Habang naglalakad nga pauwi si Mamang at ang tatlo niyang kasamahan, napag-usapan nga nila si Feli. Napatanong kasi si Mamang sa kanyang mga kasamahan kung meron bang nababanggit si Feli sa kanila tungkol sa pag-uwi nito ng mag-isa at kung may nabanggit nga ba ito kung sino yung sumusundo rito at kung hindi ba talaga ito takot. Napailing naman yung dalawa niyang kasama dahil ayon sa kanila walang nababanggit si Feli tungkol sa mga bagay na yon. Napako nga yung kanilang tingin sa isa pa nilang kasama na medyo malapit naman daw kay Feli. Napabuntong hininga pa nga raw ito at nagsalita. Sinabihan pa niya si Mamang na huwag ipagsasabi yung kanyang ikukwento tungkol sa bagay na yon. Hindi raw talaga takot itong si Feli na umuwi kahit na gabi na. Gayong sinusundo raw siya ng kanyang mga magulang. Nagtaka naman si Mamang dahil naalala nga niyang umiiling lang si Feli. Nang kumpirmahin niya kung merong sumusundo sa kanya. Nagtataka man noon ay naisip ni Mamang na baka hindi lang komportable si Feli
kaya't hindi ito gaanong nagkwento tungkol doon. Itutuon na sana nila ang kanilang tingin sa daan, ngunit bigla ulit nagsalita yung kasama nilang yon. Wika pa nito, minsan daw ay napapansin nga raw niyang iba yung kilos ni Feli. Pero sinasawalang bahala lang daw niya. Dagdag pa nito, parang meron daw talagang tinatago si Feli tungkol sa kanyang mga magulang at sa kanilang pamilya. Gayong kapag napag-uusapan daw nila yung tungkol doon, iniiba raw nito yung usapan. Minsan pa nga raw ay nagsabi ito kay Feli na nais na nitong pumunta sa kanilang bahay. Ngunit nagalit daw si Feli sa kanya. At lalo pa nga itong kinutuban nang minsan niyang tanungin si Feli kung ano nga ba yung paboritong kainin ng kanyang mga magulang. At tumugon pa raw ito sa kanya na karne na may halong dugo. Seryoso raw ito nang sabihin niya yon, kaya't natakot pa nga raw siya. Pero kalaunan ay binawi naman daw ni Feli yung kanyang sinabi. At saad pa niya ay nagbibiro lamang siya. Nagtaka nga noon si Mamang dahil sa sinabi ng kanilang kasama. Tinanong pa nga niya ito kung mapagbiro ba daw si Feli, ngunit umiling naman yung kanyang kasama bilang tugon. Napailing na lamang din noon si Mamang. At ang sabi pa niya sa kanyang mga kasamahan ay hindi pa talaga nila lubusang kilala itong si Feli at ang mga magulang nito, kahit na araw-araw nga nila itong nakakasabay sa pag-uwi at tinuturing na rin nilang kaibigan. Itinigil na lang nila ang kanilang usapan noon dahil nakarating na rin sila sa kanilang baryo, kaya't kanya-kanya na rin silang lakad pa uwi. Simula nga noon, tila minamatsaga na raw ni Mamang si Feli. Tuwing hindi nila ito nakakasama, nagtatanong daw si Mamang sa kanilang mga kasamahan ng mga bagay patungkol kay Feli. Sa pagtatanong-tanong nga na ito, may isang kasamahan pa silang may sinabi tungkol sa babae. Ikwinento daw nito kay Mamang yung tungkol sa paghihintay ni Feli sa daan tuwing naiiwan na lamang siyang mag-isa. Dagdag pa nga nito, hindi raw pala nagpapatuloy sa paglalakad si Feli. Dahil hindi daw kalayuan mula sa baryo ni na Mamang, ay humihinto raw yung babae. At tila doon ito hinihintay palagi yung sinasabi nitong sundo. Hindi nga lang niya naabutan kung sino yung sumusundo rito. Gayong umuwi naman daw sila at madalas ay gabi na rin daw. Dahil doon ay talagang nagtaka nga si Mamang kung paano nga bang nakakauwi si Feli. At kung totoo nga bang yung kanyang mga magulang yung sumusundo sa kanya. May kutob noon si Mamang na may malaking sekreto ito, kaya't ninais niyang alamin kung ano nga ba yon. Walang pinagsabihan noon si Mamang tungkol sa kanyang plano, gayong ayaw niyang makarating din yon kay Feli. Kahit papano ay ayaw rin niyang malaman ng babae na meron siyang pagdududa tungkol sa pagkatao nito. Sa kadahilan ng yon, palihim na lamang na minatsyaga ni Mamang si Feli, lalo na tuwing gabi na naglalakad ito pauwi. Pero wala namang kakaiba rito, kaya't naisipan din ni Mamang noon na minsan ay sundan na lamang ito. Yun nga lang po, hindi naman magawa ni Mamang dahil takot rin ito. Lalo at wala rin siyang makakasama pabalik kapag ginawa niya yon. Hanggang nagkaroon nga ng pagkakataon noon si Mamang na magawa yung kanyang plano. Dahil nagkaroon sila ng proyekto noon at saktong ang kasama niya na kaklase rin niya ay nakatira rin sa kabilang baryo. Dahil doon ay naisipan niyang kahit isang gabi ay doon matulog upang magawa yung kanilang proyekto at para na rin maisagawa yung kanyang planong pagsunod kay Feli. Sakto rin na pumayag naman noon yung kanyang kaklase na doon nga nila gagawin sa kanilang bahay yung kanilang proyekto. Pumayag din ang mga magulang ni Mamang noon, gayong kilala naman nila ang mga magulang ng kaklase niyang ito. Nang dumating nga yung araw na yon, mula sa paaralan ay hindi na nga umuwi sa kanilang bahay si Mamang dahil dumiretso na nga ito sa bahay ng kanyang kaklase. Sakto ring may kadiliman na yung paligid noong umalis sila mula sa kanilang paaralan. At saktong nakasabay raw nila si Feli. Habang naglalakad nga noon
ay hindi may alis ni Mamang yung kanyang tingin dito at tila balisa ito sa hindi malamang dahilan. Hindi naman niya pinahalata noon na may balak siyang sundan yung babae dahil baka mabuko pa nga siya at magalit ito sa kanya. Nang makauwi na nga yung iba nilang kasama, 4 na lamang daw silang naiwan noon at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa baryo ng kanyang kaklase. Tahimik lang daw silang naglalakad ng mga sandaling yon. Ngunit pansin nga ni Mamang na hindi nawawala yung pagiging balisa ni Feli. Parang wala raw ito sa wisyo ng mga sandaling yon, ngunit hinayaan na lamang niya ito. Madilim na rin daw yung paligid noong makarating na sila sa baryo ng kanyang kaklase, kaya't nagpaalam na sila kay Feli. Medyo nagtaka pa nga raw si Feli nang malaman itong doon nga matutulog si Mamang sa bahay ng kanyang kaklase. Pero matapos yung ilang sandaling pag-uusap, ay nagkanya-kanya na rin daw sila sa paglalakad. Nilingon naman daw siya ni Mamang noon at nakita niyang tila nagmamadali ito sa kanyang paglalakad. At dahil doon, hinila na lamang niya ang kanyang kaklase at nagtago raw sila. Noon na kasing tumakbo pa uwi yung isa nilang kasama, kaya't silang dalawa na lang daw yung natira na pwedeng sumunod kay Feli. Nagtaka pa nga yung kaklase ni Mamang noon kung bakit nga sila nagtago. Kaya't wala na ring nagawa si Mamang noon kung hindi sabihin sa kanyang kaklase yung plano nito. At sumang-ayon naman daw yung kanyang kaklase noon. Dahil matagal na rin daw siyang merong duda kay Feli. Nagpatuloy nga sila sa kanilang pagtatago habang tinatanaw si Feli noon na mag-isa nang naglalakad. Walang ano-ano ay bigla raw itong huminto sa kanyang paglalakad at nagpalingalinga sa kanyang paligid na parang inaalam nito kung meron bang tao o wala. Kaya't lalong ang nagtago sila Mamang. Ilang minuto raw itong tumayo roon kaya't pinagmasdan na lamang nila Mamang kung ano nga ba yung gagawin nito. At makalipas pa yung mga 10 minutong pagmamasid nila, nang makumpirma na siguro ni Feli na wala ng tao, ay nagsimula na raw na magbago yung kilos nito. Kitang-kita ni na Mamang na biglang tumuwad si Feli at nagsimulang gumawa ng ingay. Napapaungol raw ito na animoy nasasaktan na hindi rin nila maintindihan. Aalis na sana sa kanilang pinagtataguan yung kanyang kaklase upang puntahan ito. Ngunit pinigilan raw ito ni Mamang. Pinagsabihan niya pa itong masdan lamang yung gagawin ni Feli. Kaya't napatango na lang din daw ito. Patuloy pa rin yung pag-ungol ng babae habang nakatuwad ito. Pinanindigan na nga ng balahibo sa buong katawan niya si Mamang nang paunti-unting nagiging garalgal yung tunog na ginagawa nito. Nagkatinginan pa raw sila ng kanyang kaklase dahil doon at itinutok nga yung atensyon kay Feli. Dahil maliwanag nga yung buwan noon, kitang-kita sa kanilang kinaroroonan si Feli. Tanaw rin nila na tila mababali na yung katawan nito sa kanyang ginagawa. Ngunit hinayaan na lamang daw nila ito. Paunti-unti rin ay napapansin din daw nila na tila may nagbabago sa babae. Ang mga kamay daw nito at paa ay tila tinutubuan ng mga balahibo na tulad ng sa hayop. Kinakabahan man sila noon ngunit patuloy nilang pinanonood si Feli hanggang tuluyan na nga itong nagbago ng kanyang anyo. Kita raw nila ito dahil sa liwanag ng buwan. Ganoon na lang yung gulat at takot ni na Mamang nang makitang naging malaking aso yung babaeng yon. Nagpalinga-linga raw ito hanggang sa mapako yung kanyang tingin sa kinaroroonan ni na Mamang. Marahil ay may kutob raw itong merong tao ron, kaya't ganoon na lamang daw yung pagpipigil nilang makagawa ng kahit na anong ingay. Sa takot na baka mahuli nga sila ni Feli. Napaangil pa raw yung malaking hayop kaya't napatingin nga si na Mamang dito. Kitang-kita raw nila ang mapupula nitong mga mata na talagang nakakapangilabot. Umalulong pa raw ito at walang ano-ano. Mabilis raw itong tumakbo papalayo. Hindi na nga ito lumingon, kaya't ganoon na lamang yung ginhawang naramdaman ni na Mamang. Nagkatitigan daw silang dalawa noon at dahil sa takot na bumalik yung malaking asong yon,
Mabilis na raw silang tumakbo pauwi sa bahay ng kanyang kaklase. Habang tumatakbo naman noon, pakiramdam daw nila ay merong nakasunod. Kaya't lalo nga nilang binilisan yung pagtakbo hanggang sa makarating sila sa bahay ng kanyang kaklase. Bago sila pumasok, nagpalinga-linga pa sila ngunit wala naman silang nakita. At kahit papano ay nakampante naman sila. Nanginginig raw sila sa takot noon pagpasok nila ng bahay. Nang gabing yon, nagtanong nga sila sa mga magulang ng kanyang kaklase tungkol sa malaking aso ngunit hindi nga nila nakwento ang nangyari sa kanila. Napag-alaman nilang kapag nagiging malaking aso raw pala yung isang tao o kahit ano pa mang hayop, wala na raw iba pang eksplanasyon kundi isa raw talagang aswang. Noon din ay nagkatitigan na lamang silang dalawa dahil batid nila na tama nga yung mga magulang nito na aswang nga talaga si Feli. Hindi raw mawala sa isip ni mamang noon yung bagay na yon. At ng mga sumunod na araw, hindi na raw sumasabay sa kanila si Feli. Hindi na rin daw ito nakikipag-usap sa kanila at batid nga nilang nalaman din ito ang kanilang ginawa at alam na nito na alam na nga nila mamang yung kanyang sekreto. Nung sumunod raw na pasukan, hindi na rin daw ito pumasok. Nabalitaan rin nila na lumipat na nga ng lugar sila Feli at yung pamilya nito. Ayon pa sa mga bulong-bulungan sa kanilang eskwelahan, matanda na rin daw pala si Feli. Mga nasa 30 anyos na raw pala ito at mukha lang daw bata, kaya't hindi raw halata. Gayunpaman ay hindi na nga po rin nila ito nakita pang muli. At dito ko na rin tatapusin yung kwentong ito nang minsang masaksihan mismo nila mamang yung pagbabagong anyo ng isang aswang. Maraming salamat po at paalam.